magsiluhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng Malapo Kunching. Pagharian kayong lubos. Alalaong baga, libro mang pagkaganda-ganda ng nilalaman nito at ang mga bagay ay napakabubuti rin kapag ito'y nakalagay lamang sa isang tabit di nagagamit, walang saysay. Hindi nabubuksan ang libro, walang kabuluhan. Sa makatwid, gaano man kaganda ang kaloob ng Ama sa buhay nyo, kundi nyo gagamitin sa katotohanan at kabutihan niya, ito nga ba'y maganda ang kalooban ninyo? At magiging kagandahan nga ba na masasabi ito na inyong tinataglay kung walang pakinabang at di pakikinabangan? Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat pawang katotohanan ang tinuturan ko, ang nais ng Ama'y maging makabuluhan ang buhay ng mga anak niya, kaya naman lahat ng mabuting kasaysayan ang nais niyang maibigay sa kanila. Subalit ilan nga bang magiging ganap at totoo para maging mabuti ang magiging kaganapan sa bawat isa? Ang may pandinig, muli nakarinig. Sumainyo ang paghahari mula ulonggan talampakan, mapuspos kayong tuwiran, madama nyo ng lubusan. Yaong amang di nyo nasisilayan, ngunit sa inyo'y buhay na lumilingap kailan paman. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay ba ang Ama? Kung wala kayang hangin, may mabuhay pa? At kung puro init naman kaya, mga bunga pa rin kaya ang mga halaman at pati ikaw ay ano kaya ang mangyari sa'yo? Di ba't maging ang tubig ay matitigang? Maliban ang nasa ilalim. Ngunit, kung tunay na mainit at tunay na hindi sisikat naman sa buong panahon ng liwanag, mabuti nga ba ang magaganap? Lahat na yan, walang magiging mabuti kung hindi tama ang paghahandog ng Ama. Kaya't lahat ng handog niya ay tama at tumpak. Pag nilayan ninyo ang hangin, kapag ibinigay niya, may pamamaraan siya at may paraan na gagawin. Kung saan dako malakas, kung saan dako katamtaman, kung saan dako mahina. Subalit hindi nawawala. Buhay ba ang Ama? Ang tubig, humukay ka sa lupa. Pag pinalalim mo, may sisibol. Kahit tigang na tigang, nagbibitak na ang lupa sa tingin mo, tuyot na tuyot. Sa makatwid, laganap pa rin. Subalit, ang bituin, kumisan wala ka nasisilayan. Ngunit hindi pa rin yan nawawala. Nandyan pa rin, nakatago lamang. Paano niya yan tinatago? Ganyan din ang biyaya. Kung hindi niya gustong ibigay ilahad, may tatago niya sa kanyang palad. Buhay ba ang Ama? Kaya't alalaong baga, pagkakaitan ka naman ba ng Ama kung anak kanyang totoo at tapat sa kanya? Kahit kailan hindi niya ipagkakaitang marapat para sa buhay mo, sapagkat alam niya at batid niya, doon ka magiging maligaya at masaya. Nang dahil yaon ang kapalit at kaakibat ng kabutihan mong ginagawa bilang kanyang anak. At yaon ang patotoo, lahat ng kabutihan may ganti siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga mga minamahal, ano ang buhay? At sino ang nagbibigay niyan? Walang dilitiba kundi ang bumubuhay kanino man. Kaya't kung papaano nyo tinanggap ang bumubuhay at tagapagbuhay, hindi kaya kayo pagbibigyan niya. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Kung duduklay-duklayin ninyo at paglilimiin yung ganap, paano kaya na pagtutugma-tugma ito ni Apo Kunching? At siya unang patotoo.
salita'y di pag-aaralan ng tao at di na marapat pag-aralan sapagkat kundi kalooban ng Amay hindi ito darata. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Subalit pinakamangmang man sa sanlibutan, kapag binigyan ng talino ng Ama para sa kanyang kaukulan, hindi ito kailanman pagkakaitan ng marapat niyang sa kanya ibigay. Sapagkat siya ang kanyang karunungan at siya ang pawang katotohanan. Ang karunungan mula sa Ama at sa tao'y taglay, kailan may di siya kukulangin. Sapagkat nandoon ang kanyang pag-asa, nandoon ang kanyang ligaya, nandoon ang kapayapaan niya, nandoon ang lakas niya, nandoon ang pagtitibay niya, nandoon ang liwanag niya, nandoon ang galak niya, nandoon ang buhay niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Magnilay kayo, mga mahal. May isang kwento, taong inggitera. Ang tanong niya sa sarili, bakit kaya ginagawa ko naman ang lahat? Bakit yun mas matalino ako sa kanya? Ba't mas marami siyang kaibigan? Bakit ako'y magaling namang makitungo? Bakit siya? Wala namang alam yan, bakit marami siyang kasama lagi? Yun ang sikreto ng Ama, na di mababatid ng mga anak niya. Maliban ang Ama'y masumpungan nila at makilalang ganap. Bakit? Sapagkat doon kumikilos ang kanyang kapangyarihan na napapatotohanan niya, itong anak niyang ito, tingin ng tao'y hamak, mangmang. Ngunit di nila alam, magaling sa pakikitungo at pakikisama, sapagkat ang Ama ang nagbibigay ng talino sa kanya. At siya, ang taong mainggitin, sa sarili niya lang galing. Hinahanap niya kung anong pamamaraan, puro sa sarili niya lamang. Ngunit ang taong mangmang, sa Ama humahanap para doon niya makuha. Kaya siya ng malaking pagkakaiba nila. Kaya nang kumilos ang Ama sa buhay niya, pinainggitan siya. At itong inggit na inggit naman, halos mamatay na sa pagpuputok ng butsin niya. Sino ang kawawa? Itong hindi nakakadama ng lumbay sa puso niya dahil siya'y masaya sa pakikitungo at pakikisa ng tapat. At itong nahihirapan kung papaano niya ang kapwa niya gusto sa kanya. Sapagkat sarili niya lamang ang pinairal niya. Naubos ang lakas niya, naubos ang magagawa niya, hindi niya nalikom ang tulad sa kapwang kinainggitan niya. Yan ang patotoo. Kapag ika'y inggiterang tao, wala kang mapapala sa buhay mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat ang taong kinainggitan mo'y walang alam sa'yo. Ngunit ikaw, nagpuputok ang butsi mo. At siyaon ang Ama, nakatitig, nakamasid, nasusurit, nalilirip ang kanyang mga anak. Kaya naman, ang mga anak niyang katapatan ng taglay siyang nagbibigay ng tunay na mainam. At siyaon ang di malilirip ng sinuman, maliban